ba't ganito? Ba't Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Marvin Dominguez at narito po tayo sa programang pinamagatang Agam-Agam. Mga bagay na kapuna-puna, mga bagay na ating itinatanong, lahat ng yan ay sasagutin sa pamamagitan ng programang ito. Sa episode na to ay pag-uusapan natin ang tungkol sa pakikinig. Ano nga ba ang pakikinig? Tinataya na sa pananaliksik ay 45% ng panahon ng tao ay inuukol niya sa pakikinig. Ngunit pakatandaan natin na hindi lahat ng ating naririnig ay dapat nating tanggapin o bigyan ng interpretasyon. Meron din tayong sariling interpretasyon sa ating mga nakikinig. Maaring magbigay tayo ng opinyon tungkol dito o magbigay tayo ng dagdag na impormasyon tungkol dito. At sa ikalalawak pa kung ano ang sining ng pakikinig, tunghayan natin ang eksenang ito. Hoy, Daipo, ano pinagkakalat-kalat mo dyan? Makahoy ka. O talaga, bakit? Ano pinagkakalat mo Ano doon? pinagkakalat ko na naman? Yung bagsak ka. Totoo Ano? naman. Huwag mo akong baliktarin. Hindi yun tungkol doon. Ano tungkol sa boyfriend mong ginamit ka lang? At bakit? Paano mo nalaman na ginamit lang ako? Totoo na. At bakit? Nilibog Andun ka ka? lang. At Oo. paano mo nalaman? Wala kang karapatan para sabihin sa akin yun. Meron. Nakita Ano? ko, di ba? Paano mo nakita mo saan? Anong oras? Habang kayo, bakit meron siya, di ba? Anong meron? Wala kaya at wala kang alam. Di mo ba alam yun? Marami akong alam. Wala kang alam. Ano ba naman yan? Nangiingay naman dito. At tunghayan natin ang isang eksena sa pakikinig. Gaya nga ng ating sinabi kanina, lagi tayong na-expose sa pakikinig. Ngunit, hindi lahat ng ating naririnig ay dapat nating tanggapin. Sa ikalalawak pa ng pag-uusapan natin ito, ay tunghayan natin ang aking nakapanayam hinggil sa paksang ito. Gaya nga po ng sinabi natin, upang mas maging makabuluhan ang talakayang ito, ay nag-imbita po kami ng aming makakapanayam sa pagkakataong ito. Siya po ay estudyante ng pamantasang lungsod ng Marikina sa kursong edukasyon. Mga kaibigan, malugod ko pong ipinakikilala sa inyo si Noong John Diaz. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa kapanyan. Maraming salamat po. So, sa pagkakataon po kasi ito ay pinag-uusapan namin ang tungkol sa pakikinig. Maaari po ba kayong magbigay ng kaunting impormasyon o komento tungkol sa pakikinig? Pakikinig. Nahahayaan nasusuri sa isang pagsusuri na 45% lamang ng panahon ng isang tao ay nagugugol sa ating pakikinig. Ibig sabihin, ganun po tayo madalas na na-expose sa pakikinig. Tama po. Ngayon, ngunit hindi lahat na napakikinggan natin ay nararapatan natin tanggapin. Kailangan natin matutong magsuri sa lahat ng bagay na ating napakikinggan. Ang isang mabuting tagapakinig ay may mabuting pangunawa o madaling umunawa. Kung kaya nabibigyan ito ng maikling panahon na maunawaan at magbigay pa ng bagong kaalaman tungkol doon sa kanyang napakikinggan. So, tungkol po naman sa kasanayan sa pangkomunikasyon nating mga Pilipino o sa ating mga tao sa pang-araw-araw, paano po ba bibigyan ng ng komento, parang ganun? Komento. Gaya nga ng sabi ko, pakikinig ang pinakamalaking porsyento na ginugol ng isang tao. Kung kaya't hindi man ganun na pagtutuunan ng pansin o labis na pagpapahalaga. Kasi parang lang sa atin, Oo, parang dun sa- normal lang eh. Hindi natin nabibigyan ng pansin na mahalaga pala yun. O ang isang pakikinig, hindi man natin gustuhin, hindi man natin gustuhin man natin o hindi, pag-isip na pag-gising pa lang natin sa ating pagkakahimlay, Oo, tama. bukas na ang ating sensora sa ating pandinig. Kung kaya't gustuhin man natin o hindi, papasok sa ating pandinig ang tunog, mensahe, sigaw ng kapitbahay,
at maging tunog ng ating mga telepono at text message. Kasi ibig sabihin ganun talaga tayo kasanay sa pangkomunikasyon dahil lagi nga tayong na-expose. So, tungkol naman po sa sining ng pakikinig, ano pong masasabi nyo dito? Ano po ba yung sinasabi nilang sining daw ng pakikinig? Ang sining sa ating pakikinig, no, ito ay isang aktibong proseso na pagtanggap ng mensahe sa pagitan ng dalawang nag-uusap. Sapagkat nagbibigay daan ito sa nag-uusap upang tandaan at unawain kung ano ba ang mensahe ng isang tao. Kung ba ito isang makabuluhan bang kwento, ito ba isang makabuluhan na tunog, o dapat itong tanggapin. So, yan mga kaibigan, nasaksihan natin ang ilang mga impormasyon tungkol sa pakikinig. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang ilang mga proseso sa pakikinig. Kanina lang ay napag-usapan natin ang tungkol sa ilang impormasyon sa pakikinig. Ngayon naman mga kaibigan ay pag-usapan natin ang tungkol sa proseso ng pakikinig. At kasama pa rin po natin si Ginoong Diaz. Sir, paano po ba napoproseso ang pakikinig? Ano po ba ang proseso ng pakikinig? Proseso ng pakikinig. Ang pakikinig ay isang masalimuot na kasanayan sa ating mga tao, no? Ibig sabihin po, hindi ganun kasimple na basta narinig na lang natin, may Kung proseso kaya't- pang pinagdadaanan. Oo, kung kaya't ito'y dumaraan sa mga ilang proseso na kung saan kailangan natin tanggapin at kailangan natin gawin upang maging mabisa ang ating pakikinig. Unang-una rito yung pagtanggap ng mensahe. Upang maging mabisa ang ating pakikinig, hindi dapat lamang na ihanda natin na ating sarili dun sa Siyempre, sa para usapan o gamit ang ating pandinig, malinis na tenga. Malinis na tenga sa kahulugan na nakatuon lamang ang iyong atensyon dun sa mensahe. Hindi na nagbibigay atensyon ka pa sa ibang bagay na kung saan nakakasira ng ating pakikinig dito sa bagay. Walang kahulugan ang isang tunog o mensahe na ating napakikinggan sa labas kung hindi natin ito pinaghahandaan upang pakinggan ng maayos. So bukod pa po dun, ano pa po yung proseso ng pakikinig na dapat natin sa alang-alang? Nangunguna yan, no? Ang pangalawa dito ay yung pagtuon ng atensyon sa tinatanggap ng mensahe. Gaya ng sabi ko kanina, matapos tanggapin ng isang mensahe, pagtuunan po ng buong atensyon. Huwag ibaling ang atensyon sa iba, Siyempre focus Oo. dapat para magkaintindihan. sapagkat pakakasira ito sa focus mo dun sa mensahe na yung pinapakinggan. Kung hindi, ay mababawasan ang pagkaunawa dun sa mensahe na yung tinatanggap. Malaking bagay sa pakikinig ang kapaligiran din. Kung maingay ang kapaligiran mo at magulo, tiyak na makakasira ito sa atensyon mo sa pakikinig. Tama sa bagay. At pangatlo dito ay yung pagbibigay kahulugan sa mensahe. So makabubuti na isang tao na tanggapin at magkaroon ng mayamang kalasalitaan, word capacity nga na tinatawag, upang madali niya mabigyan ng tumpak na kahulugan kung ano man ang tunog o mensahe na kanilang Bukod pa po dyan, ano pa po yung mga proseso na pinagdadaanan natin sa So, pakikinig? meron tayong natitirang dalawang proseso na dapat. Ito yung pinakamahalaga sa dalawa. Una, yung pagtanda niyo sa mensahe. So, Siyempre, gaya pag nga narinig mo, kailangan tatandaan mo rin yun. Oo, Kasi so- ayun yung isa sa katunayan na natuto ka eh. May isang magandang halimbawa nito na yung pag inutusan ka ng iyong inay sa palengke, nararapat lamang na isulat mo sa isang maliit na papel kung ano ba yung dapat mo bilhin upang hindi mo makalimutan. So yun nga, gaya nga ng sinabi ko, pagtanda sa mensahe. So hindi lahat ng ating napakikinggan ay naririnig, ay natandaan natin dahil hindi naman tayo isang makina. Imposible yun. So, ang mahalagang kahulugan lamang ang ating dapat na isulat o bigat doon na tinatawag. Tama, yung mahalaga. Para kasi ayun yung pinaka dapat matandaan. Sapagkat makakatulong ito no, sa pag-alala sa mga pakikinggan. At ang huli naman dito ay pagtuon sa mensahe. Pagtugon sa mensahe. So, ang pagtugon sa mensahe ay batayan sukatan sa ating kasanayan sa ating pakikinig. So, kapag ang pagtugon mo sa mensahe ay nagbunga ng mabuti ang iyong ginawang proseso sa pakikinig. Ngunit kung ang nagbunga ito ng hindi maganda,
tiyak na mayroong pagkakamali doon sa iyong pakikinig. Mali yung naging resulta. Yun po, marami pong natutunan kami sa proseso ng pakikinig. Marami pong salamat. Maraming salamat din sa akin. Ayan mga kaibigan, natutunan natin ang proseso ng pakikinig. Ngayon naman sa ilan pang eksena ay matutunan natin ang ilan pang impormasyon tungkol sa pakikinig. Bawat bata may tanong. Ba't ganito? Ba't Ngayon naman ay pag-usapan natin ang uri o iba't ibang bagay na nakakasagabal sa pakikinig ng isang tao. Kailangan natin pumunta. Pwede ka ba ngayon? Ay, ano, mamaya na lang. Nagmamadali ako eh. Ay, kasi kailangan yun, Nina, yung gaganapin. Hindi, nagmamadali ako, babe. Pwede bukas na lang. Ate, Sige na, sige kailangan na. talaga ngayon Nagmamadali pumunta kasi sa ako. Nina. Tingnan mo, may ka-meeting ako eh. Nagmamadali talaga ako. ba't ganito? Ba't ganon? Hayang buksan. Magandang araw po sa inyo, Ginoo. Nais ko po lang sana kayong interviewin tungkol po sa pakikinig. Ano po ba yung mga salik na nakakaapekto sa pakikinig ng isang tao? Marami yan. Una sa lahat, oras. Oras. Yung mga taong nagtatakda ng oras sa pakikinig, yung mga tao naman na hindi nagtatakda, o may mga oras naman o pagkakataon na ayaw natin makinig. Gaya kapag gutom tayo o inaantok na tayo, hindi na tayo nakakapakinig. O kaya may iba pa tayong bagay na kailangan unahin o gawin. Isa pa sa mga nakakaapekto ay yung daluyan. Pwedeng makinig or marinig ang isang mensahe sa pamamagitan ng internet, fax, email, o ano pa. Pero mas maganda pa rin kung ang daluyan o personal. Kung personal ang pakikinig o pakikipag-usap sa isang tao, isa pa sa nakakaapekto yung gulang. Dapat nating isaalang-alang yung gulang ng ating pakikinggan o ng ating pagsasabihan. May mga mensahe o may mga dapat tayong piliing salita na pambata, meron din man pang matanda, kasi baka hindi maunawaan o hindi makuha ng ating sasabihan kung ano yung nais natin iparating, lalo na kapag bata. Dapat tayong gumamit ng mga mabababaw na salita o kaya kapag sa matanda naman ay mga pang matatandang salita. Nakakaapekto rin yung kasarian. Yung mga mensahe na bagay lamang sa mga lalaki o bagay rin naman sa mga babae lamang. Alam na natin kung anong mga bagay na ito. Nakakaapekto rin yung pangangailangan. Dapat alamin muna natin kung sino yung kakausapin natin o yung pakikinggan natin. Depende kung ano yung kakayahan, yung pangangailangan, upang maintindihan yung nais natin sabihin. At isa pa, makakaapekto rin yung konseptong pansarili. Mas maigi na yung pakikinggan o yung kakausapin mo ay kaedad mo o pareho kayo ng nilalaman ng pag-iisip. Nang sa gayon, magtagpo ang yung mga pag-iisip. Mas maintindihan yun yung mga sasabihin nyo. Yan yung mga nakakaapekto o mga salik na nakakaapekto sa pakikinig. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang iba't ibang estilo sa ating pakikinig. May iba't iba tayong estilo ng tagapakinig. Una riyan ay ang content-oriented o ang nakatuon sa nilalaman, kung saan mas binibigyan ng pagpapalaga ang laman kumpara sa kung ano paman. Katulad nito. Ay, babe, buti nakita kay Tali. Baka pan tayo. Ano ba yung pag-usapan natin? Nagmamadali kasi ako eh. Saglit lang to. Kasi yung kapatid ko kasi, gusto niya ako patigilan sa pag-aaral. Tapos, bigyan mo nga ako ng advice. Ha? Ano? Advice? Ay, naku, babe. Alam mo yung dapat mong gawin? Kausapin mo yung ate mo. Maaawa yun sa'yo, promise. Nakatiwala lang. Oo, maaawa yun sa'yo. Basta, babe, nagmamadali talaga ako, babe. Pag-usapan natin mamayang gabi, ha? Saglit lang. Sige, babe. Babe, nagmamadali talaga ako, babe. Ang sumunod naman na estilo ay ang tinatawag nating action-oriented o nakatuon sa pagkilos. Ang mga taong ito ay binibigyan ng atensyon ang pagkilos ng isang tao. Karamihan ang mga taong ito ay may kliyang pasensya at nagmamadali. At ang katanungan na bumuo sa kanilang isipan ay ang ano ngayon ang gagawin?
Uy, alam ba, friend? Yung si Kevin, ay kasi ano eh, tawag doon. Basta, may pinuntahan kami noon. Tapos? Wala, basta may pinuntahan kami noon. Tapos yun, syempre, alam na ginagawa namin. Nag-sini kami. Tapos, doon nag-SM Marikina kami. Ano yun? Ano, basta masaya. I-share ko lang sa'yo, no ka ba? Tapos yun. Ano nangyari? Wala, syempre date, nag-sini kami, nanonood kami. Showing sana yung si Jisco kasi yun, pinanood namin yun. Ano gagawin natin? Ano wala, syempre kwento natin doon sa sa mga ibating friends. Tapos? Wala, tapos yun. Tapos bukas kwento ko pa sa'yo yung yung nangyari. Di ba? Kasi, di ba? Sige. Okay. Ang sumunod naman nating estilo ay ang tinatawag na time-oriented o ang nakatuon sa oras kung saan pinapalagahan ng oras ng tao. Kapag sinabi ng speaker na 10 minuto, dapat 10 minuto dahil ang tao ito ay maikli lamang ang pasensya. Kanina pa kita yung Paris na ako. Kausapin na kita isang minuto lang. Bilis na naman. Sige. Kasi pupuntahan to, mahalaga to. Para sasabihin na sa'yo. Ano ba ba kasi yung kaibigan natin, buntis na siya. Ano ba ba yun? Sige na, makikita ka muna sa akin. Ang pinakahuli nating estilo ay ang tinatawag na people-oriented o nakatuon sa tao. Mas binibigyan ng atensyon ang pisikal na anyo ng tao to. Kung ang tao ay walang kabuhay-buhay na magsasalita, ay hindi na lamang to makikinig. Katulad nito. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or while my heart breaks. Isang agam-agam na naman ang ating nalaman sa pagkakataong ito tungkol sa pakikinig. Nawa ay marami po tayong natutunan sa ating mga nakapanayam at sa ating tinalakay sa araw na ito. Muli, ako po si Marvin Dominguez at ito po ang Agam-Agam. Here's the thing, we started out friends. It was cool, but it was all pretend. Yeah. Since you've been